Hinihiling ng maraming OFW na sana magkaroon ng batas tungkol dito na dapat mamonitor ng gobyerno na kapag mag-for good ang isang OFW ay dapat maibigay ang tamang benepisyo na dapat nakukuha nila. Isang polo office lang ang hinahangaan ko pagdating dito, ang Polo Kuwait. Dahil meron silang form or advisory na nakasulat pa sa English at Arabic na batas para sa mga OFW na mag-for good na, lalo na kapag matagal na nagtrabaho sa kanila at nakatapos ng kontrata, ay may makukuhang indemnity or end of service na naaayon sa batas. Dahil napakaraming OFW ang naka-experience at nagsasabi na nasa employer daw kung magbibigay sila o hindi. Pero ito ang sinabi sa Polo Kuwait. Ang indemnity na yan ay talagang batas yan ng Kuwait, no? That every 2 years, pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers, ay entitled sila to 2 months salary sa loob ng 2 taon. We approve this tripartite contract, no? Now, under this tripartite contract, we only use one contract, no longer using the 2 contracts, no? We will not use the 2 contracts anymore. This is the tripartite contract. This contract is in-approve na to ng Kuwait government at saka Philippine government, no? Ito na ang gagamitin nating contract. Under this contract, marami mga provision dito that favored our domestic workers. Unang-una yung day off nila. They have a day off. Pangalawa, they are entitled sa cellphone, to use their cellphone to call their families in the Philippines. And yung mga sweldo nila dapat should be given on time sa kanila, no? And then if they finish their contract, ay depende sa kagustuhan nila, no, ng kontrata nila. There are other things, no, na talagang stipulated in this contract na talaga that favor our domestic workers. Siguro ang advice natin dito sa mga recruitment agencies at sa atin na ring mga domestic workers, read carefully ang kontrata at intindihin mabuti, at ang agency naman responsibility dapat ipaintindi nila yan sa ating mga workers kung ano ang nakasaad talaga sa kontrata. At ang commitment naman ng Kuwait government through the PAM, they are going to impose this. Ngayon, if there is a violation on the contract, both violated by the employer or violated by the worker, aayusin yan, isisettle yan ng PAM. 1 day off. Now, yung day off nila sa bahay, kasi may mga nagtatanong din, paano kung ang day off namin hindi kami lalabas, sa bahay lang? Kung sa bahay lang sila, 101% magtatrabaho rin yun. Kung magtatrabaho sila, dapat bayaran sila. Condition lang ng tripartite contract, allow them to use their cellphone to call their family, a day off, at saka yung passport na sa kanila, at saka yung sahod nila ito at the end of the month kailangan maibigay sa kanila, at saka i-allow sila to remit during their day off. Any violation of the contract, if they cannot reach us, we have our hotline, at mayroon kaming Facebook page. Isa sa mga requirements sa agency is monitoring. Kung iba ang sinasabi ng agency sa kanila, then i-report nila sa amin. Pag finish contract ka, it's the decision of the worker whether to renew or to go for exit na. For whatever reason, mag-report sila sa amin, and we have to seek the assistance of the PAM about this. Ang kontrata 2 years. Binding yun for between the workers at saka employer na for 2 years. Kung ayaw na ng worker to renew, hindi pwedeng pilitin kahit gusto ng employer. Ngayon, kung gusto naman ng employer after the contract, ayaw niya na sa worker niya, hindi rin pwedeng pilitin ng worker, ang employer niya, na mag-continue siya magtrabaho. This is kung baga sa kung sila mismo ang magkaroon ng agreement that both of them agreed to renew the contract, yun ang dapat.
Ang sabi nila sa amin, ang commitment nila, this contract should be followed. So, kung hindi ang worker natin makareport sa PAM, they can always tell us, kami ang magre-report sa PAM tungkol sa violation ng contract. Seryoso ang Kuwait government dito. Talagang sinabi nila, this contract, kailangan ma-implement to the fullest. Unang-una, ang indemnity na yan ay talagang batas yan ng Kuwait, no? That every 2 years, pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers, ay entitled sila to 2 months salary sa loob ng 2 taon. Pag natapos nila yun. Ngayon, ang pagkiklaim na yan, unang-una siguro, kailangan kausapin nila ang amo nila na that they are entitled to that based on the Kuwait laws na talagang kailangan matanggap nila ang indemnity nila. Ngayon, kung ang employer nila, because there are some reports na talagang ang employer hindi rin nila alam about the indemnity. So, ang suggestion namin sa kanila, they have to, kasi nagkaroon kami ng email, dedicated email intended for this indemnity. Maganda dito, maraming mga amo at saka katulong pumupunta dito sila nagbabayad ng indemnity. In fact, kung mayroong nangyayari ganun dito sa amin, sa Polo, ay nilalagay namin sa aming FB page, no? Na talagang nagbigay. Yung iba nga ng employer na gusto pa nilang magpa-picture. Yung iba naman ayaw nila. So, even that yung mga worker natin, ayaw na nilang magpa-picture. But, nare-receive nila ang kanilang indemnity dito. Ngayon, ang isang maganda dito, nakakapture namin, yung mga nagbabalik manggagawa, gusto magbakasyon, bumubulong sila sa ating mga processor dyan sa baba. Ang sinasabi nila, Sir, o kaya, Ma'am, tapos na ako ng kontrata ko, pero hindi ko pa nakuha ang indemnity ko. Ang ginagawa ng ating processor, inuhold muna yung documents, kinakausap kasi sinasamahan sila dito ng employer nila. So, kinakausap yung employer at saka sila. So, right there and there, talagang nagbabayad. Pag wala silang cash, umaalis muna, nag-withdraw ng pera sa ATM nila, babalik dito at binabayaran. Ngayon, mayroon ding mga kababayan natin na talagang hindi nabayaran pero nasa Pilipinas na. Umuwi na sila sa Pilipinas, mayroong mga ihahatid sa airport na wala tayong alam, nandun na sa Pilipinas pala, nakauwi na, pwede pa rin silang mag-claim. Ngayon, naging meeting namin with the Ministry of Foreign Affairs at saka yung Amala tungkol dito sa indemnity. Ang sabi sa akin ng Foreign Affairs noon, sabi ko, ang question ko sa kanila, how our workers could claim their indemnity when they are already in the Philippines. Yes. So, ang sagot sa akin, sabi niya, tell them to execute an SPA, Special Power of Attorney, kung sino ang i-authorize nila dito to represent them para sa claim nila. So, sabi niya, yung SPA na yan, dapat ma-authenticate, mako-consolarize ng Kuwait Embassy sa Pilipinas. So, ipapadala dito. For example, binigyan nila ng SPA ang Polo or kaya ang Philippine Embassy or somebody na kaibigan o kamag-anak nila dito, yun ang dadalhin natin sa Amala. So, i-assist namin sila with that SPA, dadalhin namin sa Amala, and then the Amala has all the right to call the attention of their employer. So, yun. Kasi kung sabihin lang na susulat lang sila sa amin without legal documents, hindi tinatanggap ng Amala. Kailangan talaga mayroon na legal documents na duly authenticated ng Kuwait Embassy sa Pilipinas. Kaya sana ito ang masolusyonan ng ating gobyerno or ng DMW na dapat may makuha or makukuha ng mga OFW ang nararapat sa kanilang mga benepisyo kapag mag-for good na sila. Kaya saludo ako dito sa Polo, Kuwait. Napakasaya makita na ganito na makukuha nila ang kanilang mga benepisyo after ng matagal nilang pagtatrabaho sa kanilang employer or mga amo. Nagawa nga ng Polo, Kuwait, bakit hindi kayang gawin ng lahat ng mga polo sa buong mundo or sa lahat ng bansa na may OFW?
Ito ang panawagan natin sa DMW. Hello, magandang umaga sa mga kababayan ko. Nandito ako ngayon sa opisina sa embassy sa Polo Uwa. Kinuha ko na yung identity ko, binigay na sa amo ko ito, nakuha ko. Tapos kayo na gusto kayong umuwi, i-claim nyo yung identity nyo para makuha nyo rin. Sayang naman malaking tulong na rin sa atin. At salamat sa lahat ng mga staff dito, lalo na kay Ma'am Lovely na nag-ano sa akin para ma-clear ko yung papers ko. Salamat sa lahat. Dapat nasa mo sa At saka kay Attache Labor, Nasir Al-Mustafa. Salamat din sir sa lahat.